Good day po. Ang topic po ay bullshit. Ano po ang pagkaintindi mo po sa bullshit? Kung ipinanganak ka ng environment mo ay ang pagkaintindi sa environment mo o sa paligid, sa mga nasasaksihan, sa mga naririnig, sa mga kapwa, kung ang pagkaintindi nila sa word na bullshit ay tae ng bull at hindi pagmumura, ano po ang naintindihan mo? Bagkus, kakasabi ko lang po, no? So, depende sa pagkaintindi. Kung pagmumura, ang pagkaintindi mo dun, ibig bang sabihin, lahat dapat ng tao ay pagmumura ang pagkaintindi nila dun? Gayong, meron naman siyang ibang ibig sabihin. Yung tinatawag na idol. Isa lang ba ang ibig sabihin ng idol? Idol. Yung tinatawag na yung iba pagsamba. Kumbaga, iniidolo mo, yung iba kasi pagkaintindi nila dapat daw isa lang yung idolo. Yung iba naman, pwedeng crush, pwede naman hinahangaan. So, ang dami pong ibig sabihin ng bawat word. Paano mo po makikita kung anong ibig sabihin? Depende sa pangyayari at sa mga sentence. Kung paano mo intindihin, kung ano nga ba ang pagkaintinding linalagay ng word na yon, o kung anong ibig sabihin ng word na yon. Meron kasi nagkakatuwaan lang, nagkakasiyahan, pero merong word na sa ibang pagkaintindi ay pagmumura ang tawag doon. Yung iba kasi nakasanayan na dahil sa environment nila, nakasanayan nila na gano'n ang kanilang lengguwahe. Pero kung nagsasakitan sila, tapos gamit yung word na yon, o kaya naman nag-aaway sila, gano'n, gamit ang word na yon, pwedeng matawag na cursing. Pero kung hindi naman, tapos nagkakasiyahan sila, wala naman sakitan, hindi naman sila nag-aaway, so hindi cursing ang ibig sabihin nun. Depende po sa pangyayari. At intindihin maigi, yun nga ba ang talagang ibig nilang sabihin? Ang ibig ko po sabihin, merong nagkakasiyahan, ginagamit ang ganyang word, hindi naman sila nag-aaway. So para sa akin, hindi cursing ang tawag doon. Hindi pagmumura ang tawag doon. Pero kung sila'y nag-aaway, gamit ang mga word na yon, pagmumura ang tawag. So, bawat word, depende yan kung anong pangyayari. No, intindihin ang pangyayari para makita mo maayos, kung makita mo ng tama kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng word na linagay. Inuulit ko po, kulang na lang lahat ng word. Marami ang ibig sabihin. Ngayon, kung hirap kang umintindi, pipilit mo, isa lang ang ibig sabihin ng word na yan, kamo. Walang ibang ibig sabihin yan, kamo. Ang ibig sabihin doon, hirap kang umintindi. O kaya naman, yung tinatawag nilang close-minded.
Sarado ang pag-iisip. Conclusion. Pagkiklaim. Na yun lang daw ang ibig sabihin nun. Pagkus, ang daming pwedeng ilagay na pagkaintindi. Meron ka nasaksihan. Video mo ng video. Lahat ng ginagawa nila. Pagkus, lahat. Maging pagtae, maging pagligo. And then, isulat mo. 100% ka po ba na ang babasa ng sinulat mo ay maiintindihan niya? %100% ka po ba na lahat maiintindihan? Lahat ng tao? Let's say for example, Tagalog po sinulat yan. Lahat ba ng tao maiintindihan yan? Hindi po ba? Ngayon, kung gusto mong maintindihan ng kapwa mo, intindihin mo lengguwahe nila. Hindi po ba? Ang dami kong nabarkada nun. Ngayon, kahit di na ako nakikipagbarkada, sasabihin ko po sa inyo, naiintindihan ko pa rin sila hanggang ngayon. May time na nagkukwentuhan sila, yun sinasabi niyong word na pagmumura. Para sa akin, hindi sila nagmumura. Kung nag-aaway sila, gamit yun. Yung word, mga word na yun. Opo, pagmumurang tawag na nun. Inuulit ko, pero kung hindi naman sila nag-aaway, hindi naman sila sakitan, gamit ang word na yun, hindi maituturing na pagmumura. Ngayon, kung sa pagkaintindi mo po, yung tinatawag na close-minded, pinipilit mo pa rin na, hindi, pagmumura yan, dapat wag ganyan, wag ganyan. Wag sabihin yung word na yan, pagmumura yan, kamo. Ang ibig sabihin, hindi mo sila naintindihan. Ang ibig sabihin, isa lang ang ibig sabihin sa'yo ng mga word na yon. Pagmumura. Hindi mo iniintindi kung anong pangyayari. Kung anong sentence. Kung saang sentence napapasok yung mga word na yon. Na sa ibang sentence o pangyayari, hindi naman sila sakitan. Hindi naman sila nag-aaway. Kahit ginagamit ang mga word na yon. Yan na tayo napunta. Ayun. Pag-claim. Ano yun? Sinasabi. Paniwalaan. Madami ang nagkiklaim, di po ba? Alam niyo po ba, kung titignan natin maigi, lahat ng tao nagkiklaim. Nagkiklaim na ang pagkaintindi daw niya ang tama palagi. Kung nakitang mali, maglalagay ng maraming kadahilanan para maging excuse ang kanyang pagkakamali. Gamit ang talino. Nagpe-preach ka. No. Doon sa isang anong tawag doon? Merong doon. Yung house blessing. Tapos, lagi mong ini-insert yung magsimba ka. Magsimba ka. Ay, sa Sunday, magsimba na yan, no? Ganun ba ang house blessing? Pati pa ako, pre, damay, pre. Di ko alam kung paano ako lumayo kapag ganun, pre. Kasi, para nakatutok yung, para meron silang baril na nakatutok. Tapos,
magsimba ka. Ginagamit lang nila ang mga tonong masarap para sa kanilang kagustuhan. Para masunod ang kanilang kagustuhan, ginagamit ang tonong masarap pakinggan. Pero kung iintindihing maigi, kaya kung alam nyo lang po, mahirap maging si ako. Nung naintindihan ko yung mga sinasabing mali, masama, kasalanan, negative, ba't nakita ko sa mga nagsasabing ganun? Tapos pag binabasa pre, nung nagkaroon ako pagkaintindi, dati po ay lagi ako nagsisimba. Atik ako magsimba nun. Ang sarap pakiramdam. Pero noon pa mahirap na akong umintindi bilang pagkaintindi niyo. Gatas damulag na. Hindi ko man naiintindihan. Pero alam ko. Pero nung naintindihan ko, nasuya si ako. Galing pala sa damulag ang gatas na iniinom. Yung lalagyan namin ng rock salt, tsaka kanin, tsaka saging. Nung bata kami. Nung naintindihan ko, may ilang taon na ako, naintindihan ko. Kaya naano ako sa gatas damulag. Doon ako nasuya. Maarte, kamo? Maselan, kamo? Ikaw po ba? Kumakain ka ng tae. Lahat po ba ng kinakain, lahat po ba ng iniinom mo? Lahat po ba ng kinakain mo? Kumusta si word na maarte na sinasabi mo? Gayong maging ikaw, meron kang hindi iniinom, meron kang hindi kinakain, meron kang ayaw, meron ka rin gusto. Hindi lahat gusto mo. Ngayon, tinatanong ko po, yung pagkaintindi mong maarte, tama nga po ba siya? Pagka-claim, bawat individual kiniklaim na tama ang kanilang pagkaintindi. Kadalasan nag-aaway pa yan, nagkikipag-away pa yan. Ako madalang ko lang ipilit kung anong pagkaintindi ko. Pero pag nasagad si ako, ayun, sumisigaw. Gusto ko lang magmahalan. Gusto ko magkaintindihan. Sana po, kung gusto mo, lagi kang naiintindihan ng kapwa. Kung gusto mo, laging ikaw ang iniintindi ng kapwa. Please, matuto kang umintindi. Kung marunong kang magsalita, matuto kang makinig. Ako pilit kong hinahanap ang mga pagkakamaling nagawa ko. Ang dami niyong tama. Alam niyo po ba na meron din pagkakamali? Ang dami kong nakita ang pagkakamali ni ako. Pagbibisyo, pagbabarkada. Pagbabarkada, naging pagkakamali lang yan. Kapag sumusobra ka na sa oras mo sa barkada at nawawalan ka ng oras sa pamilya. And then, barkada, kapag natatalo ka ng barkada. Ibig ko po sabihin doon sa natatalo, nahahawa ka sa maling gawa. Ikaw na hindi nagaganyan, please maging malakas ka. Ikaw ang manghawa. Ako noon, ayaw ko ng away. Ang problema, habang tumatagal,
Pati sa inuman, ganun. May time na ang kwentuhan na nila is nakapanakit siya, pinagbiyayabang pa. Doon ako nainis. Meron din pangyayari na yung kainuman namin, yung parang binastos daw siya. No? Ito naman may edad kesa sa amin. No? Yung bapa tawag namin. Tapos yung mga kabataan kay edad namin, sila yung ng lumulusob rugo si bapa. Hindi maawat na maayos. Ninapare kong balat. Si Papa sinasabi ko, hindi si Papa niya, no? Si Papa niya, yung nandun. Yung, ewan ko kung pinsan nila. Lumulusob ko. Tapos, ang dami nila na umahawak sa kanya. Tapos, pumunta ako sa gilid ni Parang Balat. Nakarami na rin kaming inom siyempre, gusto ko, inom lang, masaya. Binulungan ko si Parang Balat, sabi ko, ilak mo ka ako. Hindi nila kaya. Ang ginawa ko, kinuha ko yung kamay niya. Ang payat ko lang nun yung kamay niya. Parang nakaposas. Parang nakapinosas ko. Linagay ko sa likod. Ginanyan ko. Ako na parka ako. Binitawan nila. Ako na ang yabang ka, no? Nainis ako gusto ko pang binom ang tagal na niya bilang na siyang gusto niya, lumusob siya. Sinaktan ka, Bob. Tapos manakit ka rin. Anong pinagkaiba mo sa kanila? Di ba mas marami ka mas matanda ka? Di ba dapat mas marami kang naintindihan kaysa sa aming mga bata? Sabi nila, Mon, ipasok mo, sabi nila. Hindi siya kasi kapag may pipindot ako sa kamay niya saan gusto niya, susunod siya. Halimbawa, dinadala ko siya sa kanan, nagpupumiglas siya, may pipindot ako sa kamay niya. Tapos, pag sumunod siya sa kanan nun, ayun, hindi na siya masasaktan. Kapag, kumbaga, parang kinokontrol, ganun. Kumbaga, pag hindi siya sumunod, makikiramdam siya sa gusto niya Pag nasasaktan siya, ibig sabihin, hindi yun yung gusto kong, gawin niya. Lalabas niya lahat ng person niya, masaktan siya. Kumbaga, desisyon niya, which is, hindi ko naman siya gustong saktan. Pero, gusto ko pang uminom nun. Kaya gusto ko maging maayos na. Okay na. Pinasok ko. Tapos, binitawan ko. Nasa loob kami. Tapos, sabi ni Parang Balat, gumaganyan pa siya Linulundo niya akong ganun. Ako? Sasabatan ko siya. Ang payat ko noon. Pero, siguro matinik siya. Tatakot-takot sa matinik, no? Tapos, si Parang Balat na ines. Ayahan mo na, par, sabi niya. Sigurado ka, par, ka ako. Oo, ayahan mo na, sabi niya. Hinayaan ko. Tapos, ang bilis niya. Ako, nakaganyan lang. Ayahan ko daw Tapos, biglang-bigla, narinig ko na naman. Sigawan na naman sila. Lumabas ako. Pumunta ako sa tabi nila. Tapos, hinayaan ko sila. Sabi ni Parang Balat, hayaan ko Tapos sabi niya, calling Parang Balat. Naalala mo pa ba ito? calling, English po yun, English. Naging best friend ko Parang Balat. 3 naging best friend ko Parang Jeffrey, Parang Balat, Parang Argel. Babae naman si Michelle. Pero bata pa kami nun, elementary yata. Grade 5, grade 6 yata.
Tapos, ayun, nasa ano, hinayaan ko, sabi niya, hayaan ko eh. Nandun ako sa tabi. Tapos, ayun, napapagod na sila. Tapos, sinabi ko na, nagsalita na ako. Ano, para ko na, kako. Ayun. Mayabang ko na, pre. Paki, ano, balat, anong tawag doon? Paki-confirm. Tapos, yan, inano ko na. Tapos, nawakan ko na ulit. Ayun. Tapos, ayun, sabi nila, pasok mo na. Ang dami, persigawan, pati mga babae, ano, yung may edad na, ganyan. Pasok mo na sa kwarto mo, pasok mo na sa kwarto, sabi. Sa kwarto, sabi. Pinasok ko sa kwarto. Tapos, siyempre, sa kwarto, merong, anong ganon. Kumbaga, wala na kami lunduan eh. Hindi na ako malulundo kasi isang pasbol na lang siya eh. No? Ang tawag doon, door. Ang tawag, pintuan. Yan. No, nakatayo na lang ako doon sa tabi. Tapos, si parang bahal nagyoyosi. Tapos, numingi ako. Tapos si Bapa. Pengi ako mon, sabi niya. Payosi ako mon, sabi niya. Napagod ako sa'yo, sabi niya. Napagod siya sa akin. Baka napagod siya sa marami, no. Ang dami niyang ang dami niyang pinwerse, ang dami nang aawat sa kanya. Baka doon siya napagod. Sa akin kasi ginawa ko lang, pwede siya masaktan pag hindi siya sumusunod kung saan direction gusto ko. So, saan gusto niya, gagamitin niya pakiramdam niya. Kung hindi niya gagamitin pakiramdam niya, masaktan rugo siya. Pero malaking porsyento, pakiramdam pag ganun. Kasi para makita mo kung anong, kumbaga parang ganito yan, may apoy sa no, sa dito. Tapos dapat dito ka sa diretso, maglakad. Ngayon, pag kumorbet yung apoy, lakad ng apoy, ano ng apoy ganun. Saan gusto mo, susunod ka dun. Parang ganun. Ewan ko pa, basta maraming pangyayari. Tapos sabi ko nga kay Papa, doon yan lang pinaka natatandaan ko. Pero marami sa buhay ko na pangyayari na, mismong sa physical, at hindi lang sa kung paano ako sa isip ko noon. Iba kasi ako sa isip ko noon nung may isip pa ako. Nung nag-asawa ako, doon ako nagsimulang unti-unti nawawala ako sa isip ko. Tapos naghahanap ako masaya lalo. Siyempre wala na ako sa isip. Dati kasi nung binata ako, sabi kasi magpakasawa ako sa pagkabinata. Kaya ginawa ko yun. Tapos kapag may hangover na ako, doon na ako pumupunta sa isip ko noon. Baga sa isip kasi mawawala ka na sa pagkaintindi mo sa physical mo mismo eh. Nung nag-asawa ako, doon nagsimula nawawala ko unti-unti sa isip. Dahil sa isip ko pa na, doon ako napapas, no. Mas gusto ko doon. Sa physical kasi may limit sa isip. May limit pero konti lang. Marami kang pwedeng gawin sa isip. Tapos sabi ni Bapa, no? Napagod ako sa iyo, sabi. Huwag ka nang lumusob, no, Bapa. Parang ganon yung hindi ko sure kung paano yung mismong sentence na binigkas ko sa kanya. Basta ang ibig ko sabihin sa kanya is, tama na. Huwag na away. Parang ganon yung ibig ko sabihin. Kasi gusto ko pang minom eh. Tapos yun, nag-promise na siya, okay na, hindi na siya lulusog. So, iniwan na namin, okay na siya. Tapos, tinuloy namin ni parang balat inom. Tapos, meron pa may laman pa yung pitsil, Tapos, sabi ni Dara, si mama niya, next time nyo na lang, pagkaubos niyan, kanya, wag nyo nang buksan yung iba, kanya. Kasi meron pa po eh. Wag nyo nang buksan yung iba, next time na lang, no? Yan eh, pinubos namin yung nasa pitsil pa. Kami ni parang balat. Nawala yung ko, hilo ko nung yung isang bapa, biniwian daw sa,
Ay, hindi. Meron pa palang kwento dun sa hindi nung okay na si Papa. Okay na siya, no? Tapos, naunang umalis si Parang Balat. Siyempre, sinigurado ko si Papa na wag na away. Tapos, biglang-bigla narinig ko si Parang Balat na sumisigaw. Meron siyang kasigawan dun sa, nasa bahay. Nasa labas si Parang Balat. Tapos, nasa bahay yung bintana. Nasa bintana yung nasa loob ng bahay, tapos ang koneksyon nila sa bintana. Sigawan sila. Nainis na ako. Gusto ko na talagang uminom pa eh. Pumunta na ako sa gitna nila. Park ako. Tapos tinuro ko yung kasigawan niya. Kung talagang matapang yan, lalabas yan, kako. Huminto sila. Ayun, tuloy na namin inom ni Parang Balat. Huwag na away. No. Yun lang yung gusto ko. Gusto ko maging masaya lang. Ang problema lang kasi pag umiinom, tapos nalasing na siya ako, nakadami na ako. Tapos, ang kwentuhan nyo pa rin is, parang ang tapang nyo, ang saya nyo, pinagyayabang pa na nakapanagit kayo. Doon pumapangit yung tono ko. Papangit yung tono ko. Minsan nangaasar na ako eh. Yun napansin ko sa mga nangyari. Gusto ko lang sana maging masaya. And then ikaw kung ikaw nangaasar, halimbawa nalasing na siya ako, tapos nakaharap kita, mahilig kang mang-asar, possible mga aasarin ka ni ako. Kung mahilig kang mamikon, possible pipikunan ka niya ako. Minsan nagsasalamin ka na sa akin. Tapos galit ka pa sa salamin mo. Excuse ka? Kung anong ginagawa mo, dapat huwag gawin ng lahat ng tao? Maraming pangyayari sa buhay ko na hindi ko makukwento lahat. Ilang araw tayo siguro. Sabi nga nung iba kong kaibigan, kapag kwentuhan, mahilig kasi ako kwentuhan. Nakakapasok ako sa isip nila. Minsan nga, hindi nila alam. Mas alam ko pa yung totoong nangyari kaya saksak ko na yung kwento nila. Yung ex-wife ko nga, nagkukwento. Papakinggan ko siya. O tapos ka na, kako. Gusto mo, ikwento ko kung ano totoong nangyari. So, kanyang tumingin sa mata ko. Tapos kukwento ko. Ay, ba't alam mo? Sabi, hindi kumpleto yung kwento mo. Kako, kukumpletohin ko. Kaya pag meron bagong mahilig ako tumingin sa mata. Mata sa mata. Merong bago dumating, di ko kakilala. Tapos dumating yung, kasi, yung pinakilala ko. Tapos yun, nag-inom kami. Sinama namin sa inom. Tapos ewan ko kung lasing na siya o Tapos bigla-bigla, nagsasalita siya. Ang yabang nito, sabi. Sino to? Sabi, ang yabang nito, sabi. Ganyan siya tumingin, sabi. Yabang ko daw. Mayabang patingin ko. Mahilig lang ako tumingin, lalo na kung bago kitang kakilala. Siyempre, kailangan kitang mapasukan. Kailangan kitang intindihin. Para makapagkwento tayo. Gusto ko, kwento mo. Yung buhay mo, yung mga yung problema mo, para mapasno ka. Yung paghihirap mo. Kasi pag inipon mo yung paghihirap mo, inipon mo ng inipon yan, hindi maganda ang epekto kapag sumabog yan. Hindi ka mukha ng labasan pre, masarap pag lumaban rin kasi sumabog.
Pasensya na po, Flores kasi ako, kaya mali. Nasaan na ba tayo? Labasan. Ewan ko kung nasaan na tayo. Topic. Ayan. Depende po kasi yan kung saan ka, anong environment mo. Pagkapanganak mo, tapos yung mga nakakahalubilo mo. So kung ang environment natin ay magiging maayos, let's say for example, ganito. Maglagay tayo, let's say for example, yung tayong isang mundo. Sample lang po, no? Gamitin natin isip nyo. Ang galing na isip nyo eh. No? Ang daming option na nakikita eh. Mag-sample po tayo na isang mundo. Tapos, maglalagay tayo. Ang pangalan, maglalagay tayo ng baby na Eva. Maglalagay tayong baby na Adan. Lalaki at babae. Tapos, sige, arugin ko sila. Ako mag-aano sa kanila. Anong tawag doon? Maghuhubog. Dadalhin ko sila sa magmamahalan sila. Pagdating sa sex, bahala na sila. Tapos, let's say for example, magmamahalan sila. Yung mga generasyon nila, kahit magkapatid, pwede kumbaga, hindi ganon ka-big deal yung sex. Lalaki sila sa ganon. Hindi ganon ka-big deal yung sex. Kumbaga yung sex, dadaan lang siya, parang ganon lang. Parang, konting lang, okay na. Kumbaga, hindi sila papalakin dun sa nanonood ng ball. Tapos, kung gusto nyo, walang pagmumura, no? Na lengguwahe, papalakihin natin sila nang walang ganong lengguwahe. Ang lengguwahe nila, pagmamahalan. Let's say, Tagalog, yung lengguwahe nga anuin natin sa kanila. Maganda kasi Tagalog eh. Meron po at opo eh. Tapos yung ate, kuya, tanda rin yung paggalang yan. Hindi lang yung nakuha ko pa rin. Nakuha ko na. Malalason ka sa dugo ko, Lord yun. Joke lang. Lukong mga lamok ko ba? Nasaan na ba po tayo? Raymond po ang pangalan ko. Hindi Raymundo. Logo yun. Reagan ko kayo. Si Eugene pre, mapamuisit. Mapamuisit to. Mapamuisit si Eugene. Nagre-Reagan. Nang pwede mo na. Batang X. Ano yung Batang X? Batang X. Nanonood ng... Yun din ikaw po. Bala ka dyan. May kanya-kanya po kasing desisyon. Kaya ako puro pagpapayo. No? Gusto ko pagmamahal. No? Sabi ko nga sa mga anak ko, kahit na meron silang nakakalaro na nambubuli sa kanila. Ang magandang gawin iwasan. And then, mahal pa rin sila kasi lahat tayo may pagkakamali. Lahat tayo may pagkakamaling nagawa. Mahalin pa rin ng kapwa. Huwag yung pagkakamali. Kasi kung kakamuhin mo kapwa nang dahil sa kanyang pagkakamali, ang mahal mo ay ang kanyang pagkakamali. Kung talagang ang kapwa ang mahal mo, matuto sa pagkakamali. No? And then, paminsan-minsan, may time na meron kang mga kapwa na alam mo, pwede kang masaktan or pwede siyang masaktan kung kasama mo siya. Since mahal mo siya, kailangan mo siyang iwasan. Kailangan mo nang hindi kayo magkasama. May mga ganong pangyayari na ang pagmamahal paminsan-minsan is pag-iwas muna. Kasi ayaw mo masaktan ka, ayaw mo may masaktan din.
So, hindi ibig sabihin ng pagmamahal dapat lagi mo siyang kasama. Hindi po. Merong mga kapwa natin na kailangan hindi magkasama tayo. Basta pag may pwedeng magsakitan, ganun, pwedeng may masaktan, iwasan. And then, alam niyo po, yung kahit din ako nagda-drugs, mahal ko pa rin sila. Marunong ako lumingon sa pinanggalingan ko. Galing ako sa kulungan. Ano man ginawa ng kapwa, kahit pa pumatay yan, mahal ko. Mahal ko mga kapwa ko hanggang kamatayan. Kahit pananakit yan, gusto ko pa rin maligtas. Inuulit ko, gusto ko pa rin maligtas ano man ginawa ng kapwa. Inuulit ko, gusto ko. Pero nasa kapwa ang desisyon kung gugustuhin din niya. Hindi ko kayo mga puppet, mga kapwa ko. Kaya hindi ako naparito para paniwalaan at maging baligtad nun, hindi rin. May respeto po ako sa inyo mga kapwa ko. Hindi ko kayo puppet. Hindi ko kayo ipipilit kung ano yung sinasabi ng pagkaintindi ng bibig ko. Hindi ko ipipilit sa inyo. Yun yung pagrespeto ko po sa inyo. Hindi ko kayo puppet. Nasasabi, dadalhin ko kayo sa paniniwala. Ako paniwalaan nyo. Hindi po. Hindi ko kayo puppet, inuulit ko. Kaya, lagi ko po sinasabi, kung taliwas man ang pagkaintindi mo sa mga sinasabi ng bibig ko, patawad po. Lalo na, maraming sinasabi ng bibig na to na taliwas sa lahat ng paniniwala sa buong mundo. Patawad po sa mga katotohanan. Pero di po ba gustong malaman ng lahat ang katotohanan? Nabuo po ba ang Biblia para mag-away-away ang mga tao? Please po, piliin po natin magmahalan. Wag lang pong sumunod lang sa script. Kung anong paniniwala mo, okay. Pero sana naman po, i-insert mo sa paniniwala mo na magmahalan tayo. Huwag tayong sakitan. Gamitin ng karunungan para tayong magmamahalan. Hindi para tayong mag-away. Tayong gumamit sa karunungan. Huwag magpagamit sa karunungan. Isama mo rin ang sarili mong pagkaintindi. Sarili mong mga ginawa sa judgment mo kung ikay nagja-judge. Hindi yung dinja-judge lang ang kapwa at hindi kasama ang sarili mo. Inuulit ko po, marami po akong pagkakamaling nagawa. Lalo na, maraming hindi nakaintindi sa kagustuhan ko. Pantay-pantay lahat tayo. Lalo na kung nung may pepe ako, kapag sumusobra na, doon lang ako nangungwenta. Kapag may sakitan na, doon lang ako nakukwenta. Pero kung nagmamahalan naman tayo, maging masaya naman, walang sakitan. Meron nga akong ibang nakakasama sa pagpagising namin. Hindi pala. Hindi pala patawag sa akin. Hindi ko kaedad. Medyo matanda. Ang dami mo naman nagastos. No, may pepe ako, no? Ang dami mo naman nagastos. Kagabi. Naging masaya ka ba ako? Oo. Ako din naging masaya. Kaya huwag mo nang kwentahin. Quits na tayo nun. Meron pa pre, yung gray line pre, ang laki ng binabayad sa akin kahit na sandali ko lang repair pre. Nawalan akong gana.
Para sa akin, hindi patas yun. Pag sandali ko lang ginawa. Kaya ang ginawa ko, ako na nang bigay ng price eh. So, kasi nainis ako, bigyan ako 500 pesos. Ang dali ko lang ginawa. Di ba sana ko reformat yan? O dinala ko pa sa bahay kasi may time na kailangan kong dalhin sa bahay. Pero kung sandali lang yan, nag-price na ako pre, 50 pesos. Tapos, tinatawanan yung price ko. O 100 pesos po ako. Tinatawanan pa rin. Bibigyan ako nun. Minsan 300, minsan 500. Bala na sila. Pero nainis ako nun. Hindi tama. Gusto ko yung tama lang. Kaya nag-aaral ako, vocational lang. Natapos ko pre, computer technician, computer programming, tourism promotion services. May license ako sa tourism, tsaka sa computer technician. Programming, kayong magbigay ng lisensya sa akin. Kasi di naman basta-basta yung license sa programming. Kasi madaming kailangan tinuro lang yata sa amin, enye lang ata. Ang ibig ko pa sabihin sinama ako doon sa nagtuturo. Dapat akong tinuturuan Ang daming gustong sabihin niya ako, bakit di masabi? Ang daming topic. Meron ng masarap na ganito. Nasilip ko na. Tapos paglalapit na ako, meron na naman iba. Ang bullshit. Kasi napapalapit na ako nun, puputang na yung bibig Kasi pag baka meron na naman din makaintindi sa akin, sapikan na naman ako. Sige po, inuulit ko po, marami po akong pagkakamaling nagawa at marami po akong hindi alam at naiintindihan. Gusto ko mo lang maintindihan yung mga alam ko. Patawad po sa lahat ng taliwas na pagkaintindi sa mga sinabi ko. Tawad po. Please, huwag tayo away. Piliin natin magmahalan tayo. Huwag tayong pasakop sa karunungan. Sige po, love you po. Sana po, love mo rin po kami.